Huwag ka masyadong magpa-apekto sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Tandaan mong hindi yan ibinigay sa iyo ng may kapal kung hindi mo kayang bigyan ng solusyon. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang masagana at masayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Ilalagay ko po sa description yung link na kanyang channel para mabisita nyo po at masubscribe nyo na rin po. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel na hindi pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe naman po. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating yung babasahin at pusuan. So simulan po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Dominic Roque hindi na lumalabas ng condo unit at palagi na lang nagkukulong sa kwarto. Magmula nang maghiwalay sila ni Bea Alonzo, Dominic apektado na ang mental health. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Nakakaawa ang kalagayan ni Dominic Roque. Isa lang ito sa mga nasabi ni OG Diaz na malaman niyang hindi na raw naglalabas ng condo unit niya ngayon ang aktor base sa chika ni OG Diaz sa Showbiz Update vlog nila ni Mama Loy at Josa Poco. Ayon sa kwento ni OG base sa kanyang pinagkakatiwalaang source, madalas magkulong sa kanyang condo si Dominic at dinadalaw na lang siya ng parents niya o mga pamilya niya doon. Pagsisiwalat pa ni OG, may mga kaibigan si Dominic na tumatawag sa kanya para siya ay konsultahin at e-comfort, para siya ay lumabas para somehow ay makalimot sa kanyang pinagdadaanan. Pero yung iba hindi niya pinagbibigyan, yung iba pinagbibigyan niya. Sobrang naapektuhan na rin daw ang mental health ni Dominic Roque dahil na rin sa mga ibinabatong issue sa kanya na which is wala naman talaga siyang kasalanan at nagmahal lang naman siya ng totoo. Ang masakit pa daw sa kanya at ikinasama niya ng loob ay ang imbestigahan siya ni Bea na pinag-isipan siya ng masama na minahal niya ng husto, kaya naman hindi talaga biro ang pinagdadaanan ng aktor lalo na't sobrang mahal na mahal si Bea Alonzo. At ang isa pa sa ikinalungkot ng aktor nang isauli na ni Bea ang engagement ring na ibinigay niya, na binatikos ng marami na sinasabi ay mumurahin lang daw, pero ang katotohanan ay ayon kay OG ay nagkakahalaga ito ng 3 milyong piso. Samantala, isiniwalat naman ni OG Diaz na noong pandemya ay palagi niyang nakakausap ang aktor at ipinapakita nito ang interior ng kondo at minsan ay doon na rin siya nag-o-opisina para sa kanyang pinagkakaabalahan na negosyo. Ani OG, kung matatandaan ninyo noong panahon ng pandemic nag-video call kami ni Dominic at ipinakita niya sa akin yung bahay niya, yung interior ng kondo at minsan nag-o-opisina na rin siya doon. Kasi doon sa mga nakataas ang kilay at naghahanap kung ano ang pinagkakaabalahan ni Dominic kasi hindi naman siya aktibo sa pag-arte. Pagtatanggol ni OG, ang pinagkakaabalahan po niya ay ang kanyang production house na kinukomisyon ng mga brands para gumawa ng AVP o audiovisual presentation, something like gabay kalikasan at pinakita pa sa akin ni Dominic yun na sila with this staff ang gumagawa mismo. Dagdag niya pa at nagpupunta sa nature para ipagbunyi kung paano alagaan ang ating kalikasan. Isa lang yun, hindi lang naman AVP ang ginagawa nila, may mga digital ads din silang ginagawa. Giit pa ni OG, yung iba kasi parang pinipintasan si Dominic. Sinasabi nila kabit ng bakla, kabit ng mayaman. Hindi naman daw talaga maiiwasan na pagdudahan ang aktor na may kabit itong mayaman na bakla, dahil gwapo daw ito. Kaya common na daw sabihin sa mga artistang gwapo yun. Pero ang katotohanan ay wala naman kabit na bakla ang aktor. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Hirap po ng ganyan mga taga-panood, no? Mahal na mahal mo tapos biglang mawawala sa'yo. Dahil lang hindi sasapat yung kayamanan mo sa kayamanan niya. Tapos yung ibinigay nyo pong engagement ring, sasabihin ng ibang tao, namumurahin lang. Diba? Napakasakla po nun mga tagapanood at ang dami pang ibabato sa'yo. Siyempre kahit naman ako si Dominic Roque, parang medyo magkukulong din po ako sa kwarto at pag-iisip-isip po kung ano po bang nangyari. Nagmahal lang naman ako pero ito pa yung nakuha ko. Pambabatikos pa. Saka sa totoo lang po mga tagapanood, wala naman sa mahal na regalo yun, o mahal na singsing sa engagement yan, no? Diba po? Nandoon po yan sa pagpapakatotoo mo. Nandoon po yan sa tunay na nararamdaman mo doon sa babaeng gusto mong pakasalan.
Bibigyan mo nga ng mamahaling sisig kahit sabihin mong worth 100 million pa. Eh pagkatapos pagkalipas ng isang taon, hihiwalayan mo rin. O kaya papasakitan mo lang dahil sa kaliwaan yung mga pambababae mo, nalulung ka sa masamang bisyo, kung ano-ano na yung ginagawa mo. Useless din po yung mamahaling engagement ring kung ganun po ang gagawin. Hindi po ba mga tagapanood? Ay, ang dami nga po dyan eh. 'Di ba? Wala pong engagement ring, walang binigay. Minsan sinulid lang po. Pero sila pa yung nagtatagal talaga hanggang tumanda sila, hanggang kamatayan, 'di ba? Ganun po. Kasi sa pag-ibig po talaga, eh, walang kasiguraduhan yan kung ano mangyayari dun sa inyo sa dulo. Kaya nga po dalawa kayo eh. 'Di ba? Para magtulungan po kayo dahil hindi yan kakayanin ng isa. Kailangan dalawa po kayo magtutulungan para magtagumpay po yung kanyang relasyon. Sa part po ni Bea Alonzo, mga tagapanood, eh parang malapit po na pinaniwalaan kong issue, eh patungkol po na hindi po sapat yung pera ni Dominic Roque. Siyempre sa kanya po, bilyon po ang asset ni Bea Alonzo kumpara po kay Dominic Roque. Pero kung talagang 'di ba nagmamahalan po sila at kung mahal po talaga ni Bea Alonzo ito si Dominic Roque, eh dapat hindi niya po titingnan 'yun. Titingnan yung estado sa buhay, kung sasapat ba yung kayamanan. At kung totoo din po 'yun mga tagapanood ha, na pinapapirma si Dominic Roque ng prenatal agreement, 'di ba? Ay kung tong mahal din po ni Dominic Roque si Bea Alonzo, dapat pumayag po siya, 'di ba? Kumbaga, mag-ano lang po sila, magtapatan lang po sila ng pera. O sige, magsama tayo, magpapakasal tayo. Worth natin, tag-ano lang tayo. Tag-1 milyon lang tayo. Ito yung palalaguin natin sa pagsasama natin. Parang gano'n na lang po. Mga tagapanood, kung mahal po nila yung isa't isa. Kaya nga lang po, may katumbas ba na halaga yung pagmamahalan ninyo? Dapat ba tapatan ng pera yung pagmamahalan nyo kung tunay naman ito? Dapat po walang ganun mga tagapanood. Kung ano yung meron, pagsasaluhan yung dalaga. Ba? Kaya mas mainam pa po minsan na mahirap ka lang mga tagapanood eh. Nasabay kayong dalawang uunlad, na sabay kayong magpapayaman. Di wala po kayong talo-talo. Kaya sa ganyan po, isa mayaman, isa mahirap. Partida nga po mga tagapanood, hindi po ganun kahirap si Dominic Roque, mayaman din po. Yun nga lang po, hindi po ganun kayaman katulad ni Bea Alonzo. Kala ko dati sa mga pelikula lang nila nangyayari yun eh, na mahirap versus may kaya lang o mayaman. Basta mga ganun mga tagapanood, maraming kayamanan sa konting kayamanan. Ganun dati sa mga pelikula nila. Ngayon, real life na po. Yung mga artistang gumanap na mga ganung pelikula, eh ngayon na po nangyayari sa kanila. Ba, parang ang gulo po ng pag-ibig talaga pag nasa showbiz. Kaya ayoko mag-artista eh. So yun lang po mga tagapanood, na nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi pa kayo updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.